Verse 9, nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita o nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Kitang tanan sa verse 10. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Ato idungo ta mga ulo migson magpray ta. Father God in heaven, salamat o Dios ani nga mensahe Lord. Salamat o Dios nga padayon ka Ginoo makigistorya namo pinaagi niini nga pulong Ginoo nga gikan diha kanimo. I pray Lord God nga dili mo labayng kawang kini. Ug ako nagampo Lord nga ikaw magadihog, ikaw magahatag og gahom nini, diin mo penetrate kini sa mga tag-usa ka kinabuhi ug kasing-kasing, diin Lord mahimaya ka o Dios sa mga kinabuhi. Ug ako nagampo Lord God nga walay disturbo sa kaaway, walay buhat sa kaaway nga makabalda niini. Mga nahuna right now, ug ako nagampo Lord God tagaimig kasing-kasing nga bababsanon, kasing-kasing open Ginoo sa mga butang nga mensahe nga gikan diha kanimo. Ug ako nagampo Lord God nga walay mausik gayud niini Lord God. Mutuhog gayud ni sa mga kinabuhi kasing-kasing mao'y gabayan namo, mao'y giya namo sa among pagkinabuhi Lord God. Lord, tabangi kami with your Holy Spirit nga mo maka-comprehend kami, makasabot kami sa mga espiritualong butang kay dili gyud masabtan sa mga tawhanon nga paagi sa mga pangunahuna o Dios. Lord, I pray Lord God nga tagay kami kasing-kasing nga receptive, mahimo kaming madinawaton ini. Ug I pray Lord God kaning ubos nga ulipon Lord God himo lang kong instrumento to deliver your word karong mga orasa Ginoo. Lord, this is not about me, it's all about you Lord Jesus. Not by might nor by power but by your spirit. Lord, sa tabangi ko niini Lord God ug padayon ka Ginoo magagamit sa matagusan namong kinabuhi karong mga higayuna Lord God. Sa dalaygon ka o Dios, akong gitugyan niya kanimong tanan Lord, pagpasidong pasalamat Lord ani nga mensahe Lord God in Jesus name. Amen o amen. Manglingkod ta migsoon. Hallelujah. Sa makausa maayong buntag sa tanan migsoon. Hallelujah. We are in the second Sunday of the month, no? Salamat sa Ginoo migsoon. It's summer season. Ting bakasyon na gyud o perting inita na po. Hallelujah. Una nga wa ko kada sa akong gamay electric pan. So baha kini singot ani. Sige lang. Hallelujah. Are you blessed, Megsoon? Sa inyong mga kinabuhi, no? Hallelujah. Kani nga mensahe, Megsoon, dugay ron tanan ko ni share pero karon gani siya ako na ning na-share sa Bible study pero ako lang ni i-recap Megsoon kay naay 5 ka butang as a Christian nganong di ta mo grow. So, akong balikon Megsoon, 5 ka butang nga many of us, many nga mga daghang mga Kristohanon nganong ang hinungdan nganong di sila motubo. Number 1, nganong di daghang mga Kristohanon karon wala motubo spiritually, wala mo mature spiritually tungod kay number 1, they are not reading and study their Bible daily. Number 2 reason nganong daghang mga Kristohanon karon dugay na sa pagpangalagad apan wa mo spiritually mature because zero ang ilang prayer life. Kumusta man? Nakaampo ba ta ganina? No? Hallelujah. Ikatulo, Megson, hinungdan, many of Christians nga wala mo tubo spiritually because they not share the gospel to other people. Or daghan nato nga maggustuhanon wala mo tubo spiritually kay talawan mo share sa ubang mga tao sa atong faith. Tinood ba na Megson? No? Mo ni mga reason ti man ha. Kung wa ka magbuhat ani mga butanga Megson, i-question mo kagalingon manong walay bunga spiritually. Number 4 reason Megson kani medyo sakit-sakit. Ingnay mo katapad. Ablihi mo kasing-kasing karon. Ingna ablihi mo kasing-kasing nga madinawaton badlogon sa pulong sa Ginoo. No? Number 4 reason nganong wa ta mo grow spiritually Megson because we are Sunday Christian. Ina, ouch. Murag ako ron. O lastly, Megson, nganong daghang mga Kristohanon karon, bisan naglantaw sa Facebook Live karon, nganong wa ta mo grow spiritually because kaning ikalima mo ni ay topic na to karon. Iba mo yun sa inungdan, nganong wa ta mo grow spiritually? Because of worldly influences. Ingna mo katapad, murag ikaw topic karon. Hallelujah. So mo nang karon ang atong pagaisgutan Megsoon, palihog ko pas sa title. Ang title na to karon, unequally yoked. No?
why the Bible warns us, discourages us not to be unequally yoked to the unbelievers. Manong gidiscourage na ni Paul, pero dili pa sa Paul ato ning explain unya, ibalanse na to unya maigsoon, kay di man pud pwede nga di ta makigalubilos tong mga igagaw, mga parente. No, di pud pwede nga mo extreme ta. Nay nahitabuan na bro nga religion nga extreme, nga nipuyo nagbukid. Ngano man, kay niingon mo ko ng Bible nga di ta makigalubilo sa mga unbelievers. Oh, dito sila puyog bukid. Kakakuan ka taong nagiputi tanan? Na di sa kasuho, bitaw to? O sa tuwingan silang grupo, nga kurto? Nga, di-question sila ni Jessica Soho, manong namo maris bukid? Anong dili ko nung mag-contaminated ang ilang mga anak? O sa Amerika, may so naapod na, nga mga extreme, gitawag og Amish. Kanang tagas, bitog bungot, nga naikalo. Amish sa Amerika, I think sa Arizona, okay ba asa nga state sa Amerika nga bukid sa Arizona, mixon, bawal nila ang cellphone, bawal nila ang internet, basta walay connection sa outside world. Oh, kay ilang gikuha ni nga scripture nga niingon man ang Bible nga do not conform to the pattern of this world. Nya niingon po din sa tong ibasa nato sa basahon na nato ni unya 2 Corinthians chapter 6 giingon ni Paul diha nga do not unequally yoke to the unbelievers. Ayaw pakigugoy-gugoy sa mga dili magtotoo. So mo nang isolate sila, daghang mga extreme karon. Pero ato ni i-balance magsuon. Nganong nag-discourage si Paul nga dili ta makig hugoy-hugoy sa mga tao nga wa mag-ila sa Ginoo. Nay reason magsuon nganong sulti na ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Mao na nga ato gyud ning pamalandungan karong adlaw magsuon. Og dili po ta mahimong extreme nga halos dili na tamo atin og ministerial Sister Binis kay dili makontaminated ang ato ang mga doktrina. Nay nga na, di ba? Dili mo ting ministerial, di mo atin og mga fellowship sa Jesus reigns kay mahadlok silang makontaminated, mahugawan nilang doktrina. Nga murag feeling nila sila ray better sa tanang mga Kristohanon. Nay nga na, dito extreme. Tungod ning bersikulo ug mo nang dili nato pamalandungan ug dili nato ni sabton maigsoon. Kay number one example nato sa pagkinabuhi nato, kinsa best example nato sa pagkinabuhi? Si Jesus nga Ginoo na gani siya, hari sa mga hari, balaan sa tanang balaan, ni kanaog sa kalibutan, unsay iyang ikabila, higi ka kahakag, sa iyang ikakuyog-kuyog niya. Di ba? Si Jesus may igsoon nga Ginoo gani siya, nagpakatao siya unya gikahalubilo niya mga sinners, si Mary Magdalene, mga tax collector, mga murderer, mga limbungan, mga buring, mga magkasasala. Unya gi-question sa mga Pharisees, propeta magka nganong naman ka nagkihalubilo sa mga magkasasala? O na maigsoon, kaning simbahan dili ni para sa mga balaan. Kaning simbahan maigsoon para ni sa mga tao nga matikuton spiritually. Amen? Kung ano uban, di ko mo simbahan ng simbahan. Prasam na yung simbahan dihay. Okay, diha ko no, mga hipokrito ng mga tao diha. No, ang church maigsoon, i-describe nato ni nga mura ni sa hospital. Kung ikaw nag-isip sa konggalingon nga makasala ka, in other words, kung sa espirituhanon itong paglantaw, masakiton ka espiritually, nanginanglan di kang tambal. Di ba kung masakiton ta, asa mo dong? Ato mo kitang hospital. Unya, kinsa may duulo na to, di ba ang doktor? Muna nga ang doktor sa atong magtako sa kinabuhi nga espirituhanon nga bahin magsoon, mao ni ang tambal, mao ang pulong sa Ginoo. Mo to ningon ng Bible bitaw, was nga kuya na poy ang Biblia kay mo prescribe bro. Di ba kung tagaan kag tambal ingnon kas doktor, tumarani 3 times a day. Ang Bible ningon sa Joshua 1:8 nga pamalandungin ning Bible adlaw o gabi. Kumusta man? Nag-take ba ta sa tong tambal? Ningon ang Psalms chapter 1 verse 2 o 3 na ningon diha nga do not ningon diha nga ayaw pakig-apin sa mga daotan, ayaw pakigugoy-hugoy sa mga makasala, hinaot sa Dios og namalandong kanini adlaw o gabi. And his delight is in the law of the Lord, and he meditate day and night. And he shall be like a tree plant of the rivers of water that brings fruit in every season,
and he shall prosper. So na ay paagi rin bro nga may mutang magmauswagon. Tumaron na to ang tambal. Mo ang pulong sa Ginoo mo resita. Sa matagusan na tong kinabuhi megsoon. O ako ning gilakbitan megsoon kay di ba number 5 reason nganong di ta mo grow spiritually? Because of worldly influences. Kumusta man ang atong mga higala megsoon? Kumusta man atong gipangkuyog-kuyugan? Wala makaingon bitaw ko nga, nganong wa man ko grow during those times. Tungod kay nga akong magkauban-kauban during those times nga mga silingan namo, wa pa madis Ginoo na gitawag og na-influensyahan jud ko megsoon og kani nga mensahe gyud igo po ko ani kay within 18 years wa ko kasabot. Nganong ingani sila ka-eager sila mami nang ingani ka-eager sila sa pagpangalaga sa Ginoo sila daddy because usas mainungdan nganong di ta mo grow spiritually kaning gitawag og unequally tas mga unbelievers megsoon. No? Wa ko maingon megsoon nga dili ta makighalubilo nila, pero kung strong kag foundation, strong kag pulong sa Ginoo, akong strong. Pero ang problema di ka strong. Wa kay bersikulo bisag usa. Wa kay basa-basag Bible, wa kay ampo-ampo. Nyam kuy-kuyog kanila. Matod pa ni Bro Milky. Nga imbis imong kanta nimo, katong gikanta na to ganina. Awa ko ang beat naman. Imbis mga kanta na to, hantod may kinabuhi, mga Christian song, tungod kay wakay foundation, wakay kamagkaagan sa pulos Ginoo, wakay kalimbigitan, wakay connection diya sa Ginoo. O na dali ra kayo. Kung initabo na ko megsoon. Ang best example is ako. Ako may best example ani. Kay daghan mo question nga mga kaigsonan sa Albor sa una sa Happy Church. Ngano man kaloy anak magkapastor. Nganong sukwahi man ang imong pagkinabuhi? Di man kaparehas sa imong mamig daddy. Worldly influences. Ug mo ni nitabo sa mga kabatanunan nato karon. Kuno mo ingon ta nga pugson pag yun nato silang pasimba, di ba? Sister Bines? Pugson di mo yun. Tungod kay na nagatanggol nila or nagahawid nila mga butanga maigsuon nga matod pa ni Pastor Jonas, way gana sila ng espirituhanong butang. Laay nila ang espirituhanong butang. Pero sa mga butang na mga kalibutanon may igsoon, dasi kay sila. Abtik ayo. Si Manny may igsoon, umanan eh. Magsimba. Di ba? No? Apas dugo dito, dumaluan ron. No? Pero gayani, murag laay kay nato may igsoon, no? Kaganina may igsoon, hallelujah. Grabe, paspas kay ang oras. Supposedly, ganina mag-Facebook Live, punta ko, tanaw na ko, uy, mag-prepare ka na mag-Facebook Live, kaya mag-prepare, matag mga verses, di ko ganahan, bitang English na tanan, ganahan ako, apoy Cebuano, tanaw na ko sa oras, paspas kayo, adi na ni Mada, o ito nga, gipukaw na ko si Ila, ito gagawang matas Ila, o ito, pagkataon-taon, may igsoon, matinga ko, alas 9 na, kabantay mo sa oras karon, 20 dalian na, paspasa kayo, may igsoon, murag, grabe na kaya karong panahon na murag dili pareha sa unang panahon gud nga dili kasarangan no. Una nga atong isgutan maigsoon. Hallelujah. Let's open our Bibles 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to sa tagi kanipas 18. Okay na naman ni diha. Alang sa mga way Bible pwede mo mutanaw sa screen. Okay, atong ning isgut-isgutan maigsoon or pamalandungan nigiingon ni Paul dire. Nga nganong dili ta makighalubilo or dili ta makiguban-uban sa mga dili magtotoo. Atong mga silingan magtotoo ba? Dili no. Majority diri sa ngono imo magkuan dili gyud magtotoo. Kasagaran mga unbelievers gyud sila. So tanawang giingon ni Paul diri maigsoon. Kita tanan basa, ready go. Ayaw kamo pakigiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ang dautan ug magambitanay ang kahayag ug ang kangit-ngit. Verse 15, dili gayud magkauyon si Kristo ug si Belial, kay managsama bagod ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Stop sa tadiha. Okay, kibaw mo mo ani nga bersikulo, familiar na kay mo aning bersikulo may gisuon. Ngano ang Bible nagsulti siya nga ningon diri nga do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness?
Dakong pangutanan sa ato as a Christian maigsoon nganong dili ta ingon ni Paul diri nga dili kuno ta makikiusa sa mga dili magtotoo kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan. Unay hinungdan nga magbalik-balik yun ang pastor, magbalik-balik yun ang mga preaching bisan sa mga Christian church nga ang inyong iuyab yun. So, bunas pastor. Believers. Kay giingon daan sa verse 14, no? Kay dili gayud magkasinabot ang matarong og natan. Musta man asa man Sister Naomi. Di ba? Naging mo ni nungdan nga nung nag-discourage si Paul. Di ba? O giwarningan ta nga dapat ang atong mga ikuyog-kuyog, ikauban, kanag yung nakaila sa Ginoo. Kay naay mga barrier, naay mga consequences. Ngayon ni Paul dire, nga mahitabo kay so tanawa ang verse 16. Magkasabot ba ang templo sa Dios o sa mga Diyos-Diyos? Dili. O nakasinabot pa po, no? Sa matausan kinabuhi, naunta sila diri karon. Di ba? Oh. Ako pasalamat na lang kung may son, wajud madayon na tong ako ang ex sa una. Di ba kanungo? Kay katong akong ex sa una, grabe. Ingon ko nga, kay ingon ko, usay, ingon mo kanina may son kay, pareha ba punta? Ambot mo ning, kung ano, labi na sa mga dalagang ulitawan eh, ambot mo ning, kuan mo kay ang mga kuan mo namas kalibutan bro. Mo lagi. No? Pero sa diha nga tungod sa mga pag-ampo maigsoon, ingko nga Lord tagay ko asawa gyud Lord nga katong naka na revive na pus Ginoo katong nakasabot na jud ko maigsoon sa pus Ginoo nga Lord. Mo ra dito na na-realize ko ba matong wa jud gi-allow sa Ginoo nga wa jud may makadayon adto. No, na uban ani si Ate Aying sino nakaila to. Ako dala-dala pasimbahan ako to. Kay para madaas Ginoo. Wa man yun magsuot manghinog habak. Magsuot manghinog lagi. Magsuot sa habak. Subot pasabot lahi gid ang among perspective. Lahi ang among kuan nga dalhon ko niya sa mga kalihukan sa kalibutan Ate Aying. So di jud ko ba kuan sa Ginoo. Kay in love man ko niya. No? Kinsa nakadumyong ni Samson sa Bible? Best example na si Samson. Si Samson, my son, is gitawag siya nasa right, buot pasabot ng set, gilain siya sa Ginoo. Gisit apart siya sa Ginoo. Pero kung sinitabo ni Samson, bisan gihimo siyang gisit apart sa Ginoo, chosen siya sa Ginoo. Pero, di ba na siya mga bawal? Bisan na siya anointing, na siya supernatural strength. Kung sa may mabawal ni Samson, bawal siya nga, muhikam sa patay. Bawal siya moinom og bino. Sa ikatulo, bawal putlan yung buhok. Kung ikaupat, sa akong ibasa sa Book of Judges, bawal siya makigminyo sa mga unbelievers. Pero kanang mga bawal niya, restriction na iyang labag tanan. No? Gingnan siya, bawal mo inom yung bino? Na, nag-bachelor party, oy. Nagpainom inon siya. Kay, nagpasikat siya sa ni, nagpabangkita, kay murag nagpabilib siya sa babae, nga unbeliever. Kanya ikaduha, bawal siya mo hikam o patay. Hikam, hinoon siya itong ipatay niyang leon. Kunya ikatulo. Kibalo naman tayo sa hitabo. Di ba, last na konsekwensya katong putlan niyang buhok? Kay, mamonto hinungdan nga nakigkalambigit siya. So, dito realize na ko ba nga, bantog ra ang mga Israelites, katong gibasa na to karon sa book episode, bantog ra nga, niingon ang Ginoo ni Moses nga, dito ako makatawan. Mga, unsang mga Israelites, they are chosen one. No, ingnan katapad, you are chosen. Mo na nga gisugo tas Ginoo to be set apart. Buwag among them. Mo to mga Israelites sa una dito sa Egypt. Gipahigawa sila sa taw kana. Mura sila gi-set apart, gilahi sila ba? Ang mga utana may son ngano mga Israelites manong gilahi sa dito sa Egypt. Ha? Kaya ang kultura sa Egypt lahi. Unya na ay mga Israelite dito, nagpuyo, gipakaon to sila, naa sila yung mga trabaho, Megson, pero slave sila. Kuha ninyo ang theology, kuha ninyo ang figurative meaning sa Old Testament. Ang mga Israelites masumurag kita. Yes, Lord, nataning community, we are slave of tradition. No? Wa pa ta may paygawas ana Megson.
Labi na karon hapit na ra mamayo. Hallelujah. Ulipon maghihapon. Kaya ang mga taga-Egypt, Megson, they are pagans. They are worshiping kanang gasimba sila mga Diyos, Megson. Naa sila mga kamalihong sistema nila. Unya na ang mga Israelite, nagpuyo dito. Nagsunod silang tradisyon, nagsunod silang sistema. Mao nang gisugo si Moses. Kaya nagampo man sila. Gisugo si Moses, kaya pagawas na sila dito. Aron dalong sila sa yuta, sa saan. Nga akong ihatag na nila. Kaya naman, Megson, kabantay mo sa wilderness atong kinabuhi. Kaming mga butanga. Kiba mo sa wilderness ninyo, nga bugat ninyo, nga gusto mo mabalik sa Egypt. Pag-abot sa wilderness, gusto mo sila mabalik. Di ba ningon sila ni Moses, gabagot-bot sila? Ano yung mga magidala direct? Nahiluna namin ito sa Egypt. Sakto may kaon dito, karne pa. Yan namin direct, sawaw. Abi may solusay significant meaning ang wilderness na to. Labi mahimong may paygawas na tas Ginoo, mahimong naadunan tay freedom diha ni Jesus. Usas mga wilderness na to sa diyang nana ni Jesus Megson kani pagbasa Bible. Wilderness na to na kani pag-attend og mga panibahon. Wilderness na to na kani pag-share sa post Ginoo. Wilderness na ta kani pagkinabuhing balaan og righteousness. Wilderness na to na. Laay na to na Megson. Daghan bawal ani oy. May pagbabalik na lang ko sa Egypt. Ug ang Egypt Megson nahibalaan na to na pagan system, traditional system, worldly system. Ikilima nga butang wala ta motubo because of worldly influences. Na tradisyon na nato. Nga kabalo jud ka. Nga inagkamayo mo ni adlaw ting pista na. So kung tradisyon na siya, sundon yun animo. Ako sa una mention, ang pagkinabuhi mo bitan ingon si Paul sa Ephesians chapter 2 kay basahon kaniadto. Ako basahon Megson na atong lakbitan Megson. Hallelujah. Palihong pag-able sa mga Bible sa Ephesians chapter 2. Niingon si Paul dire. Niingon, giingnan niya mga taga-Episo, Megsoon. Niingon siya, kaniadto patay ka mo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasala. Unsay giingnan? Unsay giingon ni Paul sa mga early Christians? Giingnan niya nga, kaniadto. Ikaw si Strisha, kaniadto patay ka tungod sa inyong pagkadautan o pagkamasala. Verse 2, gisunod ninyo ang dautang pagkinabuhi sa kalibutan. Ug ang pangulo nga Pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang Espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Unsa ko na Espiritu nga naa ni mo rin siya sa wa pa ka makabig? Unsa Espiritu ato? Ha? Tarawang word sa Kristo. Gisunod ninyo ang datang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang Pangulo sa mga kagamahanan diha sa kawanangan. Ang Espiritu nga mo'y nang mando sa mga tao nga misupil sa Dios. Na ako ni nagmando nga Espiritu nga naa ninyo. Sa wa pa mo maka-encounter ni Jesus, sa wa pa mo maburdaging Christian, sa una, sa wa pa mo kabalo sa pulos, Ginoo, naay nagmando. Spiritus pagkapalahubog, spiritus pagkadrag-adik, spirito nga nagsimbag Diyos. Mo na mga nagkontrol nato, mo ni nag-slave nato, mo ni mga Egypt nato nga di ta kasunod sa kabalauran sa Diyos. Spiritual blindness. Manong naman may karon, manong naman mo din karon. Because nabuksan, naablihan yung spirituhanong mata. Spiritual skills. Sama ni San Pablo. Kasi San Pablo may example, laliman ka, dibuto kay si San Pablo siyang reliyon, makipatay ko siya. Ikaw may lahan ka, Ryan nga, kasuhanon ka, patyon ka ni Paul, prisuhon ka. Pero sa dihang na-encounter ni Jesus sa road of Damascus, Megson, ang iyang kinabuhi, instant, nga na nausab, 100%. Matinga mga kasuhanon, basa sa Book of Acts, sa chapter 10, sa verse chapter 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa 8, si San Pablo, unbeliever pa na nga time. Siya pa'y nagmando nga si Stephen, batoon. Siya sa usas ng paluyo ato, nga batoon si Stephen. Kadumdum mo ni Stephen, nga gipatay, gibato. Na si Paul dito, gaana dito sa kilid, gatanaw. Sige, batuanin nyo na. Lutusan ninyo na. Sige, kanang, kuan. No? Gingnan niya nga, sige. Na si Paul ato Megson. Pero sa chapter 9, na-encounter niya si Jesus sa road of Damascus, Megson. Grabe. 100% turning point ni Paul. Kasabot mong turning point? Kasabot mong turning point? Kanang padulong ka dire.
Mao ni ang kasalanan, mao ni ang tradisyon, mao ni ang reliyon, mao ni ang perspective, mao ni ang focus, mao ni una-una ni mga sakto. Sa dang encounter ni Jesus mo nang ano, nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. That is turning point sa itong kinabuhi. Sa una, wa ka kasabot. Dibuto ka kasi mga pangununa nga sukuhay sa Bible. Pero na-encounter ni mo ang presensya sa Ginoo, na-encounter ni mo ang Spirit of Ginoo, may son. Without the presence of God, without the Spirit of God, you will not be changed. Balikon ako, may son. Kung di ka ka-encounter sa Espiritu sa Ginoo, walay changes. Lain nimo ang panimbahon, lain nimo ang Bible study, lain nimo ang mga espirituhanong butang because wa man nimo may counter. Para sa mong ginabuhi, 18 ko katuig sa bisyo, sa droga ug sa mga mailimnon nga makahubog sa una. Kung unsay ginabuhat nila may igsoon, gibuhat mo nako na kaniadto kabaw sa tiayeng kana during those time kay mo ni mga pioneering. Di ba ni? Ate Ayeng? Ako pa'y mura po kong si Saul sa una, igo lang kumuhatod ni Mamis simbahan. Kinsay mga relate ka ni, maghatod ko mura. Pariha ko sa mga anak ninyo sa una, igo lang muhatod simbahan ba? Are, dire, simbatan. Wa ko ilis pastor na. Ulis ba? Ingana kung pagkinabuhi. Ningon si Paul Rio, kaniadto. O sige ngon dito. Gisunod, verse 3, kaniadto kitang tanan sama kanila na kinawi sumala sa tawhanong kailigon ug sa mga pangandoy sa atong lawas sa una-una. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya. Gikaligod-gitan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Wow! Deserve ka nga ma-imperno. Pero diha sa diha nga nakasabot ka sa nang na-encounter ni Jesus through the Word of God. Turning point. About face. Nausab ang dagan sa imong perspektibo, nausab ang dagan sa imong focus sa imong pagkinabuhi. Sa una kusog ka mamalikas, sa una kusog ka maglibak, sa una kusog ka nga mamantay sa imong sikataw. Pero karon ang imong mga sinultihan para na sa kahimayaan sa Ginoo. Patagan tong Ginoo megsoon. No? Mo na nga si Paul nag-encourage diri ani nga bersikuloha nga dili ta nga mo ingtanggod gyapon, magkinabuhi gyapon sama sa mga dili magtotoo. No? Dapat nga mahimutang asin, mahimutang kahayag ngadto nila maigsoon. That is the purpose ganung naa kadiha. Laylay man tag area of responsibility. Si Rael, no, mo college sa siguro ni, mo na imong area of responsibility imong classmate. Mo na imong mission field. Ikaw bro, naapoy imong mission field, imong pamilya. Ikaw at iyong mo imong mission field, imong igagaw imong pamilya. Gibutang ka niya, mahimo kang asin o kahayag. Dili kapandulan. Hallelujah. I'm preaching maigsoon, no? Kaya nga naman, mo ni tabo maigsoon sa mga taga-Korinto. No? Imbes manimaho silang Ginoo, nanimaho silang bino. No, why kalainan? Labi nag-ingnon bitaw ka, ay bu nagindi ka? Mista lagi ka. Siya, okay raman, kaya mas pastor. Pero kita kas Ginoo migsoon. Hallelujah. Kung makasabot kas pulos Ginoo migsoon. Hallelujah. Dapat makabalo ka nga ingon dire nga ikaw templo sa Dios. Ug kay templo ka sa Dios, ang reside mo puyo nimo ang espiritu sa Dios. Dili espiritu sa mga Diyos. Aning kalibutan na migsoon. Klaro ba? Oh. O nang iyani ko kabol kay hapit na mamayo. Hallelujah. Kagahapon maigsoon, wadyo ko mag-expect. Pero dito maigsoon tungod kay ang asawa mo sabot ko kay asawa kay ang akong purpose dito unta is to share the gospel atong lugar. Pero sadly to say maigsoon pag-abot na mo puro na hubog nga tao dito sa Mugiantuan. Sana man Kinalate naman Kato ning kwan dito ko bro, atin may kasal. Hala ka wamin may katuod bro. Kay bukid mo di kayo sa Garcia. Oh, ang purpose na to is makashare ko dito. Pastilan kay pag-abot dito kay na late naman may abot. Laliman ka naniudto sila alas 11 naniudto na. Busog na sila tanan, kami mo pa kaon. Tanang mga tao dito, mga igagaw sa Higala ni Ilen, mga parente, hubog na tanan. Laliman ka magkaon ka na mo duol mo ni mahong tanduay dito mag-story-storya. Ang saon man nimo na imo nang siran, di na pwede ningon ang Bible. Dili ka pwede nga magkig. Ang perlas dili pwede nimo iitsa sa babuyan. Kay yatak-yatakan na nang tumban-tumban ra. So lato pa istorya ko, mo man mi kaon uli na lang mi ani. So mo to nga
Leksyon ako to, bro. Ay, pag nag-Bible study ta. Hallelujah. Usay lagi kay makuan ko di akong asawa ba kay def and mute ba ni nya kanang iyang higalag pila na kadekada maigsoon wala sila magkita unya kanang kasal is one in a lifetime ra baya na. O basig na opportunity pod. Una nga nganong yabutan na maigsoon because lahi ta sa mga unbelievers maigsoon. Og mo na nga niingon dire si Paul bisan kaniadto pareha ta diha nila. Tanawang verse 4 sa nata sa Ephesians chapter 2. Apan dako kayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadtong patay na kita. Hallelujah. Patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban ka Kristo mo ni atong topic last Sunday. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Woo! Hallelujah. Lamiya kining grasya sa Dios. Di ba mo manong di lami ning grasya sa Dios? Kay kitang tanan maigsoon, deserve yun natong maimpirno ta. Ngano man, number one maigsoon, we are all sinners. Walay balaan ato ani. Dito na to kaya maigsumusod tag langit. Kaya ang requirement sa langit gamay nga tuldok sa sala. No? Apan dinaog yun si Jesus aron bayran niya ang atong kasalanan maigsoon. Mo na niingon dire, balikon ako. Tanawa ang giingon ni Paul dire sa verse 1, 2, ag 3. Maigsoon nagisgot din nato. Nga bisan ta makasala hugaw ta. Bisan walihan ta pastor mo tipas yun. Bisan nakabasa na ta ani mo tipas yun ta. Kubat kayo mana? Bisan nagpista karon ni nagkasunod adlaw makasala po ta. Ngano man na? Wa mo mapungot ana sa kagalingon. Bro, nay mga kitagatuhuan itong sala, mabuhat ka po nato. Haguan ni oy. Kuno isod ang grace. Hallelujah. Nisulod si Jesus. Because siya ang hinungdan maigsoon mano makabatuntag kaluwasan. Dilis ng kagalingon. Kaya ang reliyon, di ba, gi-explain ako last Sunday, ang reliyon, maningkamo ta, magbinutan na ta, ar maluwas. Pero sa kang Jesus, giluwas na ta, ar magkinabuhi tang matarong. Magkinabuhi tang linuwas. Amen? Balik. No, dindot kito pa-explain bitaw. Ako bitaw gi-explain, nagyuntod si Bon, gi-aray yun ako si Bon. Hallelujah. Kaya nga makasuntag langit tungod by His grace. Mo na ingon dire sa Ephesians chapter 2. Apan dako kayo ang kaluoy ang gugma sa Dios alang kanato bisan gani. Tanawang gingon ni Paul sa mga taga-Episo, bisan gani nga kaniadto patay na kita. Kay kani mga tao nagkinabuhi sa sala maigsoon at ubangan Ginoo, physically alive sila, pero kani mga tao nga wa magila sa Ginoo, nasa nagkinabuhi sa kasalanan. Tanawon sa Ginoo maigsoon, physically alive sila, pero spiritually patay na sila maigsoon. O nang patay bitaw ilang pagsimba, patay ilang mga pagdaig, patay ilang pakigrelasyon sa Ginoo. Kabantay mo mga tao patay. Walay interes sa Ginoo maigsoon. Walay interes sa mga butang espiritual ngano man patay. O na ingmem kagalingon kumusta man? Patay pa ba ni og buhi ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. Ningon dire. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios ingna imong katapad salamat sa grasya sa Dios imong kinabuhi. Hallelujah ingna. Salamat ang grasya. Og ang hinungdan nga nang gigrasyahan sa Ginoo maigsoon araw pag kinabuhi matarong. No? Kung wa pay grasya maigsoon pagbayar tang ipatay. The moment nga sige kang pakasala maigsoon. Wa ka hibulong nganong hantod karon buhi pa ka? Di ba? Pila ka higayon? Ipa bro. Pila ka higayon nga nakasala ta tubangan sa Ginoo. Kamo na lang. Di may hap. Pero ningon ang word dire. Apan! Nabiya kayo? Apan! Dako! Kayo! Ang kaluoy o gugma sa Diyos, alang kanako. Alang, atong i-paraphrase, alang kanato. Kita mo itong ipasalida na to, last Sunday? Grabe nga gugma, maigsoon. Nagkurog na si Jesus, maigsoon, gaana siya, sa nang gilato siya, kakurog-kurog na siya. Nasige siya tanaw ni Mary, katanaw siya sa mga disciple. Pero ang iyang gitanaw, nganong gatanaw siya, mura siya luoy, tanawon. Pero ang iyang gitanaw, dili, hinungdan nganong luoy siya. Kundi, nganong naapa siya dito, maigsoon, kakurog siya, tungod kay, ingon siya,
Sa ako ning gugma ni Lord. Sa ako ning gugma ni Bro Milky. Sa ako ning gugma ninyo. Nga ako ni agwan taon adto sa kamatayon aron makabatuntag kalawasan. And that is grace. Nga we are not deserve it. Pero hantod karon nasigig gyapon tag pabadlong no. Hallelujah. Kung hinungdan magsuon nga kaning gugma o gracias Ginoo mahinungdanon kay ni. Kay mo ni makamotivate na to ba? Nga magbuhat ani mga butanga migsoon. Kung ni abot ani sa sunod nga verse, di ba? Ephesians 2:8. For by grace we are saved through faith, but not of works, so that no one will boast. Di ba? Mingon ang Bible, naluwas kita tungod sa pagtuo. No? Naluwas ka mo tungod sa pagtuo, tungod sa grasya sa Dios, dili kini sa inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Hallelujah. Mo ni reason magsuon. God magkinabuhi gyud ta nga subay gyud sa kabubuton Ginoo. Balik ta sa tong 2 Corinthians kani. Dingon dire asa na ta dapat verse 17. Pala ko pagbasa sa verse 17 ra god. Okay? Adili dai 16 pa. Magkasinabot ba ang templo sa Dios o ang mga Diyos o sa mga Diyos? Dili. Kay kita templo sa Dios o buhi sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako o makig-uban sa akong katawan. Mahimo akong ilang Dios o mahimo silang nga akong katawan. 17. Busa ang Ginoo nagingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Kinsay nagsulti? Balikon ako. Kinsay nagsulti? Verse 17, busa ang Ginoo nagingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw, dawaton ko kamo. Verse 18. Ako mahimo ninyong amahan o kamo mahimong akong mga anak. Nagingon ang Ginoo nga labing gamahanan. Na pagbasa nako ani megsoon related ni sa gibasa nato sa Exodus chapter 3. Bantog ra gilahi sila sa Egypt. Bantog ra gisit apart sila gikan sa Egypt paingon dito sa promised land sa wilderness. Ngano man kang ilang focus megsoon lahi nang ilang perspective, lahi nang ilang pagtuo. Wala na sang batuod nga Dios. Kabantay mo pag-abot dito sa Egypt, pag-abot dito sa wilderness, kibaw naman sa story ni Moses. Katong 10 commandments bitaw, di ba? Ako lang lakbitan, may ako lang gilaktaw, no? So, kabalo na sa story pag-abot sa wilderness, unsay nahitabo? Ang tradisyon na pa ba nila? Mo binuinungdan nga 40, pila to ka years at aying? 40 years sila katuyok sa wilderness. Ngano man? Kaya na-instruction sa Ginoo, di gibuhaton nila. Gingnan na sa Ginoo nga di sila pasibahog larawat, mo simba gyud sila. Kaya ang tradisyon na paghihapon, nakatapat paghihapon. Di ba, bro? Hallelujah. Pasalamat na lang ko kay Kristohanon kung ginikanan daan. What if kung ikaw nakas reliyon daan? Kunya nakabalo ka sa pulong Ginoo, ang tradisyon na paghihapon. Di ba? Mo bitong mamista pa ka. Mo ni nitabo sa mga Israelites, abot sila sa wilderness, giinan sila nga, di ba Exodus 20? Basta Exodus 20, ningon ayaw ninyo, ayaw mo pagbaton ani, ayaw ninyo simbahan na, di ba ningon bro? Sama sa dagway, sa babae, lalaki, sama sa imahin nga nasa ibabaw, nasa ubos, o sa ilaw, sa yuta. Pero ang pangutana kato instruction sa Exodus 20, gisunod ba nila? Wa. Ni ato si Moses dito sa Mount, asa tong bukid to? Mount Sinai. Kaya nakihistorya sa Ginoo gitagaan sa 10 commandments, pagbalik niya magsuon. No? Nakatalikod na siya kadyot. No? Wa na ka Bible study si Moses, so pila ka sa baduhan. Wali si pastor o pila ka Dominggohan. Ang mga igsunan balik sa daang pagkinabuhi maigsuon. Nga naandan nila. Woo! Hallelujah! Murag ingana no? Daang pagkinabuhi. We need a spiritual leader maigsoon. We need a pastor to guide us. We need a spiritual leader. Kaya na uban nga, gi-question bitaw sa ni kuan bitaw to sa social media. Kato bitong ni viral nga transgender. Gipangutana siya sa
usa ka Kristohanon, kinsa may spiritual mentor nimo? Siya wala. So kinsa may nagtudlo nimo? Naman kabalo magkaspulong sa Ginoo. Oh, direkta ko sa Ginoo. Na madayong ana. Dapat natay spiritual mentor. Hallelujah. Dapat natay spiritual leader nga mutudlo mo guide dato. Kay wise na moingon na ka nga wa kay spiritual leader, kibuloy na ka. Nga naman, si Kibuloy wa spiritual mentor. Siya direkta kuno siya dito sa Ginoo. Kuyawa. Dili pwede karong panahon may so we need spiritual mentor or leaders nga mo guide nato, mo Bible study nato, mo tudlo nato. Nga naman, gisan sa time sa Book of Exodus, ang ilang spiritual leader nila si Moses. Di ba? Kurang dahong ba si Moses ato? Ati aying, pura sa pastor. Di ba? Kagi sa pira, yung congregation niya? Pila ka mo? 2 million. Hallelujah. Nga ni Abo sa punto sa kinabuhi ni Moses nga grabe sa kagay nila ko sa 2 million. Approximately 2 million. Matod sa mga Bible scholar. 2 million. Murag isulti para sa Bible. Pintig labada sa una ni Moses. Ningon siya, Lord, patya na lang ko, Lord, kung ingani kagahi ni mga kaigsuunan eh. Hallelujah. Giingnan nga, ingani, di mo musimba na. Musimba mo yun sila. Mo, sukway, mo tipas lang yun. O to ingon si Moses, nag-desire na siya nga, Lord, patya na lang ko, Lord, kung ingani kagahi ng mga tawhana. So mo to nahitabo igsoon, 40 years sila gatuyok sa wilderness igsoon tungod silang tanaw ang word, disobedience sa Ginoo. Hallelujah. Mo na nga nahitabo igsoon. Nga na ang gisgutan na because dire sa verse gisgutan na to, busa nagingon ang Ginoo, bulagi sila ug paglain gikan kanila ayaw paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo, ako maimong Dios o gamahan. O kamo mahimong akong mga anak, nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Karon magsugod na ta. Ready na ba mo? Ngano nga i-discourage ta ni Paul nga dili makighalubilo or dili makiguban-uban sa mga dili magtotoo? Naay mga butang maigsuon. Ako nang gikuan ipas. Why the Bible discourage us to be not equally yoked to the unbelievers? Hallelujah. Number one reason maigsuon. Hallelujah. Palihog magbasa sa verse 14. Kung na mo yung Bible diha, 2 Corinthians 6:14. Tingnan din sa English version, what fellowship as righteousness with lawlessness? So number one reason nga nung gi-encourage or gi-discourage sa mga kalibutanon or mga unbelievers because of spiritual incompatibility. Asa na? Spiritual incompatibility. Unsa man na incompatibility? Unsa ingon niya pas? Incompatibility. Lisuda sa English ay. Unsa man na siya? Dili match. No? Murag, di sila kasuhay yung computer. Ha? For example, di ba pas na may HDMI ana? Oh. Kung HDMI gani imong laptop, unya WGE ang imong cord. Di gid na musiga direct. Kung ang imong cellphone iPhone, unya naay mura o kanang, di ba na nga napas nga iPhone, ay iPhone mo kung imong cellphone mo na nga incompatibility ang iyang software. Mura something nga na. Tanawa, akong klaro megson. Nganong nag-discourage si Paul nga dili ta makigugugoy sa mga unbelievers, labi na mga sa mga huyang o pagtuo, katong mga bata pa jud spiritual eh. No? Kay tanawa, believers and unbelievers have different spiritual values. Mo na EJ, mga kabatanunan, special mention yon sa mga kabatanunan nga niya karon, nakabantay mo during sa youth camp. Nganong inunghuman sa youth camp, matarong lagi mo. Madasig. Mangutana ko ninyo. Ha? Tungod kay nakikauban mo sa mga believers, Kristohanon. Pero adto mo sa kalibutan makikuyog, matinga mo, wa na mo'y gana manimba. Why? Because number one reason, because of spiritual incompatibility. Unsa man ang incompatibility? Dili mo pariha og spiritual values. Dili mo pariha og spiritual nature. Dili mo pariha og direction in life. Was ka mahimo na kang Kristohanon, lahi na ang imong pangunaw-na, lahi na imong sinultian, lahi na ang imong mga
gipang paminawa nimo, lahi ng imuhang mga lingaw nimo. No? Sa to bro, hawak ko ang bit. Oh. So ako na naligtan manong naapaka because naintanggol pa ka. Naapaka sa worldly system. No? Una nga, ningon na what fellowship at righteousness with lawlessness. Natanaw mo? Saan ba fellowship sa righteousness o lawlessness? Di ko na sila magka-sibo. Di ko na sila magkauyon, maigsoon. Gawas kong atong basahon sa Amos 3:3. Ningon dire sa Amos 3:3. Okay, ako basahon sa Bisaya, maigsoon. Ningon dire, hallelujah. Magkuyog ba ang duha ka tawo gawas kung sila magkasinabot? Di ba? Ningon si Amos? Sa English, maigsoon, can two walk together unless they are agreed? Romans 8:5 and 8. Tanawag ingon sa Roma 5. 5 nga to sa 8. Kay katong nakinabuhi sumala sa ilang tawhanon kinaiya, nagunaw na kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon katong nakinabuhi sumala sa espiritu, nagunaw na kanunay sa mga espirituhanong mga butang. Mo nang diiton mailhan jud nimo mga tao nga genuine nga Kristohanon kay nai-interest gyud na sa mga espirituhanong butang. Para mo klaro kayo. Kay katong nakinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, natural, ako lang gidugangan na, natural, naguna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga katong kinabuhi sumala sa espiritu, naguna-una kanunay sa mga espirituhang mga butang. Verse 6, ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosampot sa kamatayon. Apan ang pagunahuna kanunay sa mga butang espirituhanon mosampot sa kinabuhi ug kalinaw. Wow! Tanawa na ko ni Paul dire. Verse 7, busa kaaway sa Dios. Tanaw yung Bible diha, kaaway magingon. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maguna-una sa mga butang nga tawhanon. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios o dili gayon siya makatuman ning ini. Bantog ra. Nga di jud kakatuman. Nganuman, ang imo din pagkinabuhi din walay kalainan sa mga tao sa kalibutanon nga nagkinabuhi sa tawhanong kay libgon. No? Tawag verse 8. Ang tao na kinabuhi sumala sa tawhanong kaniya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Wow, grabe kay ang word of God makes sure nagpahimangno na to. Nga number one reason nganong nag-warn si Paul, nag-discourage si Paul nga dili ta magkiguguguwi, magkigumon labi na sa mga tao nga huyang sa pagtuo, huyang ang foundation makes sure because dali ra gyud tang mapukan makes sure kung wa tay pulong sa Ginoo sa kinabuhi. Di ka kuan ba? Strong ba? Enough. Di ba? Kaya kung di ka strong, may igsoon, kung na unbelievers diha, para itong example kagahapon, na inihana na ko grade horse dito, one shot lang. Ang pangutana, kung sa may buhaton ako, kung huyang ko pagto, ako basa-basa Bible. Hawi, lupa to. May Kristohanon dire. Wala, ako ra. Kung dyan ay nakakita na dito, Holo! Si Bon! Abi na ko, Christian na ka, Bon, kitaan ba ka na, bunyaga naman ka diha. Siya lagi ka. Dito na naamoy din nakakita. No? Kaya nga naman, because of spiritual incompatibility, kabalo na sila maigsoon, nakristohanon ka. Na uban na maigsoon, nagsundong na nimo. Gamay sipya ka na, ingnon na ka, mo na born again. Nagabantay ka? Wala mo ingon ng mga tao sa kalibutan no. Sa barista ganun ba lumutay no, born again magkaka. Sukat paggamay po ko na magsoon. Manong example mo dyan yung born again? Manong ingon mo sa Kristohanon magkaka? Diba ka sa reason natin? Kabalo sila. Nga ang mga Kristohanon nasa right standard of living. So papakan ng Ginoo magsoon. Doon na maingon nga, ay Mormons magkaka? Kasagaran mo ingon sila Christian magkaka. Nganong ingana magkaka? Kibaw sila sa right standard of living nga. Kita nagkinabuhi ana. Amen? Kabalo sila nga nagtuon kas pulong Ginoo. Kabalo sila nga ikaw na kay pulong Ginoo nga gibarugan nimo pero nagbuhat ka. Ay wa man kalainan. Mo nang mahimot ang kapandulan maigsoon. Amen. Mo na ingnem katapat mahimo kang kahayag dili kapandulan. Inay mo katapat ingna kuhita. Number 2 maigsoon. Why nag-discuss si Paul about unequal yoke to the unbelievers? Because light and darkness cannot unite. Verse 14 gihapon, what communion has light with darkness? Kita mga believers maigsoon, we are called light kahayag. No? While unbelievers remain spiritual darkness. Ang believers gitawag tag kahayag, ang mga unbelievers gitawag sa espirituhanong nas kangitngit.
Na kinabuhi man sa sala. No? Ug mo na inungdan maigsoon. Hallelujah. Ngayon na Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. O sa giingon sa Episo maigsoon, versikulo 5 ngadto sa versikulo 5 chapter 5 verse 8. Ingon si Paul dire sa mga taga-Episo. Ingon sa dire nga kaniadto dulom ang inyong kinabuhi apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong kakatawhan sa Dios busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo. Ingon nga mga tao nga iya sa kahayag unsa kuno to pagkinabuhi? Dapat kuno ta nga mga iya sa kahayag. Kumusta man to pagkinabuhi maigsoon? Iya bas kahayag or iya sa kangit-ngit? Because number 2 reason nganong nag-discourage si Paul ani maigsoon because light and darkness cannot unite. Di jud pwede nga karon balaan ka ini Lunes adto na pugos kalibutan. Usab to na baka nga Kristohanon or gitawag ko lukewarm. No? Domingo balaan ini ka human ani kalibutan. Nagka-Domingo na pod balaan yot kam balaan nagumagyot kam kalibutan na pod. Hawak ko ang beat na pod. Imbis hawak ko ang Bible, hawak ko ang beat. Hallelujah. Unsa? O mo nang ingon dire. John 3:19, palihog ka pagbasa. Darkness resist the light kay kibaluta maigsoon. Gadi sa book of John nag-ingon dire maigsoon atong masahon. Ako wala kong giingon lagi dapat jud mag-prepare kog Bisaya maigsoon aron masabtan gyud kay lahi magud sa in English ari kay summarize ra 3:19 kung na mo yung Bible dihan ingon dire oh. Hallelujah. Ug kini mao ang silot ang kahayag mianhi sa kalibutan. Apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. Unsa kay giingon sa 19? Ang kahayag mianhi sa kalibutan kinsa man ang kahayag? Ha? Pero unsa gipalabi sa mga tao? No? Iba mo other words meaning sa kahayag? Ng Psalms nga thy word is a light unto my feet and a lamp unto my path. Lamp, kahayag or iwag sa akong aligyanan. Diya ang kahayag oh. Amen. No? Gitudluan tas pulong Ginoo pero niingon dire sa 19 apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kay sa kahayag kay dautan man ang ilang binuhatan. So ma-determine nimo. No? Mailhan nimo, makilatis nimo kung kanang tawhana Christian ba nagdili kay unsa gingon gipalabi. Tawag word. Mas gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kay sa kahayag. Verse 20, ug ang tanang nagbuhat sa dautan, dili gusto ka sa kahayag, bantog ra. Bantog ra dili gyud sila gusto og Bible study, bantog ra dili sila gusto og mga pulong sa Ginoo, pagsimba. Kay naingon sa verse 20, ug ang tanan nagbuhat sa dautan, dili gusto sa kahayag ug dili mo doon nini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Hallelujah. Mao di ay. Mao di na kung naay word of God, no? Sana sa termino? Mag-ismaot ng naong. Sana? Usmaot ng naong di ay. Kay naa di gibuhat sa sikreto maigsuon nga hadlok mabutyag. Mo na karon maigsuon, nagtudlo ang Bible nga kung natay mga di mayong gibuhat atong i-surrender sa Ginoo. Once kay surrender abli ato kasing-kasing maigsuon, diha na mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ako maigsuon 18 years kong gahi, 18 years kong nagpabagag naong sa akong kasalanan, 18 years kong garbuso maigsoon nga dili ko magpakorek sa pulong Ginoo. Daghang mga tao maigsoon dili gusto pulong Ginoo kay ikorek mo jud ani. Badlong man ka sawayon man jud ka. Kunya kung maigo ka swali, di lord ka di na ka mo simba. Adi jud ka maayo maigsoon. No? O sa gingon, o sa kanila simbahan, murag hospital lagi. Wa ko kita maigsoon. Di ba kani mga bata bitaw? Nabantayan ako si Elena Ernst. Example ako si Elena Ernst. Nasama si Elena Ernst. Sige, reklamo na ko. Kung sakit ko na ko yung samad. Mo tingin ko atong bubu alcohol. Adi ko na siya. Yeah, pero gusto siya maayo. Sa bulol ko no. Sa atong butang ang bitanay. Di siya. Ay, kapuya mo rin ingana. Tano? Gusto tayo, pero kita gusto pulong sa Ginoo. Hallelujah, kita gusto matarong. Murag ingana, may soon.
Usa pagkaayo maigsoon kung dili nato bugbuang alcohol maigsoon nga ang pulong sa Ginoo mo nay tambal sa atong espirituhan nga bahin maigsoon. Number 2. Hallelujah. Number 3 maigsoon, why Paul discouraged? Ako rin ning i-summarize unya maigsoon. Hallelujah. Because Christ and Belial have no harmony. Verse 15. What accord has Christ with Belial? Kinsa is Belial? Tinga ko ani ako nag-research ba kinsa is Belial? Kaning Belial maigsoon nagrepresent din sa wickedness sa tao or Satan. No? There is no agreement between Christ and Abel. Wa joy usa na agreement. Di jud makauyon si Kristo maigsoon og ang dautan. No? Muna nga kabantay mo ng logo nga yin yang. Kita na kag yin yang, bro, nga logo. Satanic na siya. Kanang puti og itong gana bitaw. Oh, gi-explain na ni Pastor Reggie Santiago. That is satanic ritual, satanic logo na siya. Nga ang kangit-ngit o kahayag pwede magtapo. Kung anong karon kanang yin nga sistema, yin nga principle, na karon. Mo bitaw ang dautan himuon ng mayo. Mo bitaw ang mayo himuon ng dautan. Mo bitaw nga ang mga homosexual karon okay na. Ngano man? Ang love maigsoon og love sa Ginoo lahi, gitipo na nila. Nga okay ra man gud ni magbinyo sa laki, okay ra man gud babae sa babae magminyo. Basta kay nagigugmaay sila. Pero sa Bible maigsoon, ngayon ng Bible, abomination. Ang ginuha sa Ginoo about marriage is laki ra gyud og babae. Pero sa kalibutan, yin ang principle. Pwede ang kangit-ngit o ang kahayag, pwede magtapo. Pero ang Bible maigsoon, nag-discourage sa to ana nga usa ko ni believers belong to Christ and unbelievers is under a different spiritual authority. Nga ang espirituhanong authority sa kalibutan maigsoon lahi sa atong espirituhanong authority na to. Ang authority na to maigsoon is mao ang pulong sa Ginoo. Sa kalibutan wa mo kibaon sa ilaha. Basta kay kung musikwahi tas pulong sa Ginoo maigsoon, we are against the authority of God. No? So mo na maigsoon. Number 4 ato paspasan ni maigsoon kapit nas 12. Number 4, nga nung gidiscourage sa ni Paul, because different spiritual allegiance. Unsa man eh? No? Tingon niya sa verse 15, what part as believer with unbeliever? Believers follow God and unbelievers do not submit to Him. Hallelujah. Ang believers, maigsoon mailhan mo, submit yun na. Ningon ng John 10:27, ningon si Jesus, mailhan ako na sila nga akong karnero kay kung makakadangog sila sa akong tingog, ningon si Jesus, musunod na sila. Pero maigsoon, bisag unsaon ni mugwali, di gyud mosunod. No? Moingon ang Biblia kaayaw. Di gyud tipas yun. No? Ngano man, because of different spiritual allegiance. Unsa man siya? Believers follow God and unbelievers do not submit to Him. So kaya yun, positive ug negative yun na siya. No? Di good magkauyon. 1 John 1:6-7. Palihog ko, maigsoon ko na yung makaw nagbasa. 1 John 1:6-7. Okay. Kinsay makaw nagbasa diha. 1 John chapter 1 verse 6 ngadto sa 7. Nana? Kung moingon kita nga naiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit, diara. Na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Verse 7, apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Klaro ba maigsoon? Klaro ba nga Bible? No need to explain, no? Ingon dili maigsoon nga kung maingon kita nga naiusa na kita sa Dios, kay kung pangutanon mo nako, nangalagad ba ka sa Ginoo? Maingon jud ako, nituo pa ka sa Ginoo? Oh, maingon jud tag yes. Pero ang pangutanan ang pagkinabuhi. Kumusta man? Kay ningon man dire, kung maingon kita nga naiusa na kita sa Dios apan nagpuyo dai gihapon diha sa kangit-ngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Hallelujah. Wow. Take note. Ibutang na sa pultahan sa inyong mga balay maigsoon. 1 John 1:6 ug 7. No? Hallelujah. Number 5, exon. Why Paul discourages us to be? Because believers are God's temple.
Ang mga magtotoo migsoon unsa kuno ka? Templo sa Ginoo. Nya nganong gabot-buot lagi kag sigarilyo. Templo man ka sa Ginoo. Si Jesus gani palahubog man. Tinadyaw pa gani. Lakuyawa na nga ko ano. Yin yang principle na migsoon. Ang kahayag ang itit purang okay ra magtipo. No? Because believers are God's temple. Pareho ako magbasa sa verse 16 sa 1 Corinthians. Kato ganina, 1 Corinthians 6:16. Okay, balik ka pagbasa. 1 Corinthians, 2 Corinthians day. Okay, niingon dito sa gingon sa tugi basa. Magkasabot ba ang templo sa Dios ug mga Diyos? Magkasabot di ay? Okay ra di ay? Okay ra di ay kung sige buhat nila, buhaton po nato kay kuan man. Sa to kana, respeto lang ba? Ay, kaya nga nga word no? Respeto lang gud. Oh, dili kay kita templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako og makig-uban sa akong katawan. Mahimo akong ilang Dios ug mahimo silang akong katawhan. So mailan sa Ginoo nga iyang katawan kay nganuman lahi ang atong binuhatan ngadto nila. Amen. Mag-encourage ba ninyo maigsoon kani nga pulunga? I do believe maigsoon bisag balik-balik na ni nga message pero nag-remind ni nato ba? Labi na kay mga batanon dire. Nabantayan jud ako na unya, di ba akong gigisgutan ganina? 5 reason nganong di ta mo grow spiritually. Kani yung worldly influences gyud. Oh, kung nga atong gikay-kuyog-kuyog yun nato, imbis nga ikaw mo impluwensya nila, ikaw may mag-impluwensya, dito ka mo grow. Nga naman be, nga mas memorize man nimo ang kalibutanong mga sunata kaysa Panginoon. No? Ganina, ka-praise and worship ta. Di kay kakibaw sa, di urag, wala ka kuan sa wordings or something kuan. Pero hawak ang beat, memorize lagi tanan nga lyrics. Hawak, may muwag ka doon nakaingon na ni bro. Kaya sa una, kay apete karon. Kana na mo'y kusog ron, lain-lain ni kalibutan. Tigtuyok na na. Ha? Kung sabi, wala mo kibaw ni mga batanon nga tren na ati aying. Sao? Pag mo na hawak ko ang pit. Wala. Nawa mo na. Yin yang prinsipyo na. Oo. Kahaya kong gangit-git, i-join na. Nga mura, kuna-una ni mo. Uy, sakto. Okay ra. Bantayanan, maigsoon. Hallelujah. Hawak ko ang pit. Nasa pit. Hawak ko ang faith. Nasa hawak. Hallelujah. So, itong tiwason ni Megsoon, because believers are God's temple, so God dwells in believers. Therefore, they must not join themselves in binding, tanawang word, partnership, agoy, that compromise holiness. Whew, grabe. Muna hinungdan, Megsoon, nga importante yun. Sabi na sa mga matanon din rin, no? Relate ra bata karon. Pili John Kristohano. Salamat ko ni buon kay Oban ani kinahanglan gyud nga ato yung panikamutan maigsoon no. Hallelujah kay believe me maigsoon 900% gyud nga possibility gyud kung dili magtotoo niya huyang kas pagtuo nimo ikaw jud mada. Kunin nung dali na kakasimba mo nang moingon jud ko strong ng tawhana, strong ng badiha. No, ako pa adto siguro mo itong dugay yung nakabi kay ako mga gipang relate ako sa una mga unbeliever man. Sultis mami, di ba? Puro mga unbeliever tanan. No? Pero salamat na lang kay gitubag Ginoo mga pagampo, gitagaan jud ko Christian megsoon nga kung naay mga bulatos Ginoo mo, kuan jud sa ilhin megsoon. Unsa man karon mayo mo mission ka kay ipakihan ka na ako. Hallelujah mo sa taw kana mo tambayayong ba? Yes karon mo support. Hallelujah. Kung di mo support Megsoon, mo na dako kayong mo na gisgutan ni Paul. Dako kayong mga disadvantage Megsoon about ang best example gyud na si Samson. Si Samson Megsoon gisultian mo gud siya pero strong gud siya. Nga iha mo jong minyuan ng mga katong Palestinian nga si Delilah kay gwapa malagis Delilah. Pero tingko paha mo jud niya. Pati nga ako ang gwapa na mo jud kalibutan, nagkadumdum ko ni ninyo miripas. Saan man ni pastor nga akong giangayan unbeliever man gyud. Okay ra ka ni pastor? Ana si nangutana pa si ikaw may nagbasag Bible diha. Kabalo na kana. Hantod karon wa pa jud maminyos ninyo taon. Ulit taon paghihapon akong amigo Megsoon kay nagpuwan siya sa right time. Nga one day Megsoon makabaton na siya sa partner sa kinabuhi. Amen? Hallelujah.
1 Corinthians 6:19-20. Paliw ko pagbasa. O sige ngon diha. Your body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. So mo na nga, timanan na to ni mga mensahe sa pulong sa Ginoo migsuon nga mabatunan nato nga ang atong lawas migsuon templo sa balaang Espiritu Santo, because believers are God's temple and God dwells in you. Amen? Okay, paliw ko musician 6, because of God calls for separation and holiness. Verse 17, no sige ngon, come out from among them and be separate, do not touch what is unclean. O sa may pasabutan ni, God command His people to live distinctly from worldly influences. 1 Peter 1:15-16, be holy and you should be holy. Tanawang Santiago 4:4, James 4:4, friendship with the world is enemy to God. Ang pakigigala sa kalibutan kontra sa Ginoo. Nan, kung ang pulos Ginoo may resulte ha, pakigigala na ganina kontra na sa Ginoo may son. Grabe ganing pulos Ginoo may son. Nganong gihisgutan may ganing mga bersikulo ha may son. Kaniyo? Friendship of the world is enmity with God. Iba ang anong nag-urge si Paul, si Santiago, si James, o gani si Peter, nganong nag-urge si ana? Pungutana ko ni mo bro, nganong nag-urge man siya nga, nag-discourage siya, ayaw pakigkuyog. Ha? Kay 100% yun, possibility. Kung huyan kas pagtuon nimo, wa kay basa-basag Bible, wa kay tutuon sa pulos Ginoo, ang may tabog yun. Compromise yung ka. Madadyo ka. Kung mo ni inungdan, si Sataning, ang strategy niya, ang strategy ni Taning, aron malayo kas Ginoo, padalhan ka kan believer nga gwapo. Padahan ka kan believer nga gwapa. Dom-dom kasi. Heartache na dayon. Wow na to. Ang imong espirituhan ma-appeal, may sumamong. Apiktuhan. Muna nga, pangluod na dahil kas Ginoo. Kunya malayo kas Ginoo kay mudala man na sila. Kung lahi mo prinsipyo, lahi mo gituan, lahi mo prinsipyo migson, lahi mo faith. Oh, igo nang imong kasing-kasing. Hallelujah. Lastly, migson number 7, why Paul? Ngano ang Biblia nag-discourage to not equally to unbelievers, because God's promise is for relationship. Niduta no? Mao dito mga Israelites, gidaan sila sa wilderness. Kay gusto na sa Ginoo nga si God na gyud. Walay compromise, walay lain nga imong simbahon. Hallelujah. Why kompetensya, bro? Mao na nga verse 18. Ingon diha, o sige ingon diha sa verse 18. Balikod ta pagbasa migson sa 2 Corinthians chapter 6. Okay, niingon diha verse 18. Ako mahimong inyong amahan ug kamo mahimong akong mga anak. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. I will be a father to you and you shall be my sons and daughters. Ang gusto ra gyud ang tuyos Ginoo nganong i-separate ka, nganong ipaygawas ka, nganong di ka magigduyog nila. Ngano man ang gusto dai sa Ginoo is to have God's promise of relationship. Amen? Hallelujah, Megson. It's all about relationship na Megson. Ngano man, separation from ungodly partnership preserves a deeper relationship with God. Unsa ko no? Separation from ungodly, separation from unbelievers, separation from the worldly nga mga tao Megson is labi na makig-partnership kanila mo ni maka-preserve nato a deeper relationship with God. Dito na ko nakasabot Megson ngano di ay ang Bible nag signifies nato nga we are the bride of Christ and Jesus is our groom Megson. Ngano man ang hinungdan Megson, we are called bride. Ngadto kan Jesus niya si Jesus mo ang groom because walay lain gyud ang gusto gyud. Di ba ningon ang Ginoo? Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Nan, kung mas mulabaw pa ang imong heart kaysa Ginoo, diha na ang laay Megson mo layo gikas Ginoo. Amen? Og daghang mga kaigsoon na to, nahitabo na sa diha nga naay mas nilabaw pa sa gugma las Ginoo Megson. O na reason Megson di ta kapadayon sa Ginoo. Amen?
Nabatay nakatunan manindog tamig soon. Hallelujah.